Okay, so good morning, people of the Philippines. So tuloy natin yung tinapos natin last meeting, no? So naano na ako, nasa DOSBox na ako. Magma-mount lang ako ng drive. So mount C, space C, colon, backslash, tapos dbase. Valid directory, wrong spelling, no? So dbase, ayun. So punta ako sa drive C, execute ko yung dbase. Okay. So, ilang program na meron? Directory, asterisk, dot, PRG. Meron na tayong NPRO para sa registration ng student. Meron tayong student enrollment. Meron tayong SLIPAT, no, para sa pag-change ng schedule. At stud list para sa display ng student na naka-enroll sa specific section. Pwede rin yan naka-enroll lahat, no? Regardless of section. So, ano pang kulang dyan? Wala tayong edit ng student profile, di ba? So, tignan nyo ha, magde-database ako. Buksan natin yung database ng ating student. Use SPRO. Browse. So, kunyari, gusto kong i-edit ito. Ganito, si Sorima, no? So, ang last name niya, Sorima. Nakalagay sa first name niya, SFDS, SDF, SS. Yun yung pangalan niya. So, gusto nating i-edit yan. Na hindi dadaan sa backdoor, which is yung database. Meron ba tayong program for that? Wala, no? So, mag-create tayo ng program. Another procedure na ang purpose is mag-e-edit ng data ng student. Okay? So, paano natin gagawin yon? So, yung NPRO, eto, kamukha yan ng ng edit, no? Kamukha to ng edit. So, pwede kong copyhin yan para ma-lessen yung itatype ko. So, gawin ko lang. Paano gagawin ko? Copy, file, yung pangalan ng PRG na kokopyahin ko or yung file na kokopyahin ko which is npro. Ito yun, no? I-include nyo yung extension which is PRG. Tapos, ano pa? 2. Walang 2. O lagyan natin 2. Sabihin natin, ano maganda yung pangalang file name? ePro. Edit EdPro. profile. So, ePro, no? Pwede. ePro. Yan. .prg. Pag in-enter ko yan, ayan na. So, kung magdi-directory ako ng aking PRG, so meron na akong ePro. So, si ePro, ang purpose niyan is to edit the data na nanggaling sa NPRO or yung data ng student. No? So, kung titignan natin yung laman niyan, Modicom, ePro, ito yung procedure ng ng registration ng student. Okay, so upon registration, gagawa tayo ngayon ng procedure na mag-e-edit ng data ng student. So, pwede kong gamitin ito, no? Kasi the same data requirements. Yung NPRO tsaka ePro. Ang difference lang yan is yung mode. Si NPRO is mag-e-enter ka ng bagong student, pero si ePro is mag-e-edit ka ng existing student. So, pareho lang itsura niya. So, ang gagawin ko na lang, yes, Adrian. Sir, pwede rin Adrian. yan gawin yan sa studlist sir. Parang edit Pwede studlist. rin, oo. Pero Yes, si sir. studlist kasi, ang purpose nun is to list down, di ba? Yung mga student na naka-enroll. Opo, sir. Na naka-enroll, ha? Yung nag-enroll, yung may schedule, no? Pero pwede ka rin gumawa ng another procedure, another program na ang concept is i-list down lahat ng student na nandoon sa registration.
Kasi may tendency ni-register mo, pero hindi pa siya nag enroll. So, pwede yun. Pwede mong gamitin to. Okay? So, paano gagawin natin? Kailangan ba natin tong line na to? Yes, kailangan natin yan. Kailangan natin to. So, ito palitan natin. Instead of new student profile, palitan natin to ng, let's say, edit, change, amend. No? So, isip kayo ng term. Sa akin, ano na lang. Edit na lang sa akin. Edit. Napatungan, di ba? Kasi hindi ako naka-insert kanina. Ayun, oh. Yun yung purpose ng insert. So, meron akong, so, edit, edit student profile. Yan. No? Ganyan yung style ko, maliit yung i, kunyari. So, meron siyang last name, student number, last name. So, pareho siya ng data entry, pero dito, ang flow nito is, ano, kung sa data entry, sa NPRO, no, nagsusupply tayo ng student number, tapos magsusupply tayo ng data. Dito, hihingi tayo ng student number. Now, yung student number na yon, yun yung student na i-edit natin yung data niya. Hindi natin siya bibigyan ng bagong data. Kukunin natin yung existing tapos i-edit natin. So, ganun yung flow nito. So, therefore, lahat ito kasali. Kasi pwedeng papalitan natin yung contact number, pwedeng magpapalit ng course, age, birthday, address, middle name, first name, last name, so on and so forth. But not the student number. Okay? Yung student number nakapix sa kanya. Pero kailangan pa rin nating humingi ng student number. Hihingi tayo ng existing, hindi yung non-existing. Okay, so paano procedure? So the same, di-declare tayo ng variable, okay? No, except for the student number. O hindi, magdi-declare pa rin pala tayo ng student number. Last name, F name, so on and so forth. Next, this time, hihingi tayo ng student number to edit, no? Kaya nando at 46 get student number. Tama pa rin yan. Okay. Tapos, ano na, dito ngayon magbabago. So, use S pro locate for student number is equal to V stud. No, para yung pointer ng student mapunta doon sa saan? Doon sa specific student number. Yun yung purpose ng locate. So, if found, so dito kasi, if found, sabi dyan, hindi na tatanggapin yung entry, which is correct kasi meron ng existing student number. Pero dito, if found, anong gagawin? Pag nakita, i-display dapat yung laman ng student, yung data niya. I-display natin, tapos papalitan natin. Tapos isi-save natin yung new entry. If found. No? Tama. So, dito tayo magkakaroon ng changes. Dito. Okay? Teka lang. Hindi nyo nakita yung screen ko. So, i-share natin yung screen ko. No? Para hindi yung maliit ang nakikita nyo. Yon. Lumaki na. Opo, sir. Okay na. No? Pinagtsatsagaan nyo yung maliit eh. Okay. So, nandito tayo. So, locate for. So, nag-locate tayo. No? Locate for. Wait. Ayusin natin ulit yung ano. Yung pagkakashare. Yun. So,
Itong locate for na ito, para hanapin natin yung student number. So, kung existing yung student number, babaguhin natin yung laman. Kung hindi existing yung student number, magpa-prompt tayo. So, dito ngayon may changes. If found, anong gagawin natin? I-display natin yung laman, no? So, paano natin i-display yung laman? So, hindi na to kasali. Aalisin natin tong portion na ito. Okay? So, alisin natin yan. So, madali lang mag-delete ng line. Control Y lang madi-delete yan. O, na-delete na, di ba? So, if found, itong gagawin natin. Pansinin nyo, this is a get instruction. So, yung meaning, hihingi tayo ng laman ng VL name, BF name, V name, V address, birthday, age, course, tsaka ano to, contact number. Hihingi tayo ng bagong laman. Pero dapat naka-display muna yung current. No? Kasi pag hindi niya display yung current, hindi niya ma-edit. Hindi niya alam kung ano i-edit nyo. So, paano kayo di-display yung current? Paano kayo di-display yung current, mga kapatid? So, the same location sa get, doon ako magdi-display ng current. Okay? Or, lilipat ko muna yung laman nung pinopoint nitong student number na to, papunta sa laman ng variable sa VL name. So, ang gagawin ko dyan, if found, yung laman ng L name, anong L name? Anong L name? Yung L name is the field name, no? Yung laman niyan, dadalhin ko sa laman ng variable, VL name. VL name. Yan. Tapos yung laman ng F name, so, yung laman ng F name will be equal to, ano, baliktad to, no? So, paatras tayo. So, para malipat yung laman ng field, ang gagawin mo, yung VL name, which is yung ating variable, will be equal to the content of L name. Yun, no? Ito yung field, ito yung variable. So, kung ano yung laman ng L name na pinoint nung locate, kung anong data yon, kung sino man yun, kung ano yung laman ng L name, ilalagay niya sa variable VL name. Okay? So, lahat ng variable lilipat natin. So, yung VF name, F name will be equal to F name. Tandaan niyo ba yung mga variable natin? Ay, yung field name natin. So, yung M name, ganun din, no? Yung M name will be equal to M name. Tapos, yung VADDR will be equal to anong field name natin ng address? ADDR ba? O ADDRS? O try muna natin to, no? ADDR, no? Tapos yung BDay will be equal to BDay. Yung variable, yung VAge will be equal to V will be equal to age.
at yung ano pa, course, no? So yung V course will be equal to course. Tapos yung contact, V cont will be equal to cont. Okay na. So may laman na yung variable natin. So pagdating dito, ang mangyayari ngayon dyan, i-display mo yung laman ng variable, tapos hihingi ka ng bagong content. No? Ito yon at 617 get VL name. Bakit ako nag get sa 617? Kasi kung titignan yung layout natin dito, yung last name nasa row 6. Kaya row 6 yung ginamit sa baba, no? Binago lang yung colon para hindi tumama dun sa word na last name. Ito yon, get. So, pag nagka-get ka na-read mo na, gagawin mo ngayon, huwag mo na nating isave, ha? Huwag muna, remarks muna natin. Try muna natin kung tatakbo. So, wala pa tong end if. So, meron na akong if dito sa taas, if found, yon. Else, so dito tayo maglagay ng else. So, anong gagawin pag else? Wala lang, no? Pabayaan mo lang muna dyan. At mag-e-end if ako. Kailangan may else ka ron kasi laging ano yan ni partner. If, else, tsaka end if. Kaya dapat may else ka doon. As well as end if. End if, wrong spelling. No? Ayun. Tapos, magtatanong ulit siya. Add another. So, gawin ko na lang tong edit another. Read. If upper sagot, hindi ko na babaguhin yung variable, no? Sagot na lang is equal to y, so on and so forth. And do, sa baba, dito sa taas, anong meron ka rito? Do while. Ayun. Okay, try natin. So, Control W. Use S Pro. Kuha muna tayo ng student number. Kunyari, si Surima, papalitan natin yung F name, M name, tsaka contact number. Wala eh. Oh. So, ang student number niya is 02. What 0 yan? Ayan, 2024-3. No? So, yun ang student number ni Surima. Okay, so i-run natin yung program. Anong pangalan ng program? ePro. Do ePro. Yan. So, 2024-3. Pag in-enter ko yan, dapat labas yung data ni Surima. Enter. Unrecognized command. BF na so on and so forth. Ito, asa na ito? Cancel. Hanapin natin. Nasaan yan, no? Hindi ko siguro nabura. Where is that? Where is that? So, ito, tama ito, tsaka to, tsaka to. Ito, walang equal sign. Okay? Ito, walang equal sign. So, try again. Control W, do. 2024-3, oops, variable not found. Ibig sabihin nun, tama yung ano natin, tama itong ating variable, pero itong B-day may duda tayo. So, saan natin makikita itong B-day? Nasa structure ng database. Anong database? SPRO. So, ang gagawin nyo lang dyan, display structure. So, buo siya, no? Birthday, hindi B-day. Check na yung address, ADDR, tama. Cont, no. Okay, so, balikan natin yung program. So, nag-error tayo saan yun? Dito, no? Ito. Dapat ito buo, no? Birthday. Birthday. Yun yung nasa field. Pati itong cont. Dapat to cont no. Contact number.
Okay? Yun yung nasa field, nasa structure. So let's try again. Do IPRO 2024-3. Ayun, lumabas na, no? Last name niya is Sorima. Wala siyang first name, wala siyang middle name. Okay? Pero yung last name merong laman. Bakit hindi na di-display yung first name? Tsaka yung middle name. So, humingi siya ng entry. Okay? So, dapat ma-display yung first name tsaka middle name niya. So, i-browse na nga natin. So, si 2020, dapat ma-display yung SFDS, SDFSD. Ma-display dapat yan. 2024-3. So, tama siya si Sorima, no? So, bakit hindi na di-display to? 2024-3. So, balikan natin yung program but hindi na display. So, nag-declare ka ng variable, locate for, nakita niya, kinuha niya sila sa VL name, ayun, no? Name. Mali yung variable natin, mali yung ano natin, hindi name, name lang. Ito namang name, nakalagay dito vmani, no? Mali yun, no? Dapat yan name, N-A-M-E. Okay, kaya hindi na-display itong dalawang ito. Yes. So, try ulit natin. Do IPRO 2024-3. Yan, so na-display na. Wala talaga siyang middle name. O meron. So, try nating tignan. Browse. Meron siya si SF, SDFS, but hindi na-display to. So, balikan natin yung program. Dapat madi-display yan. No? So, L name, F name, M name. So, dito, kinuha natin L name, F name. Hindi natin kinuha yung ano, alin. M name kinuha natin, maling variable lang ginamit natin. Dapat to V M name. Kaya hindi pumasok yung content ng M name doon. Bakit V M name? Kasi dineclare natin sa taas, eto, VM name. Pero kinol natin yung variable na yan using another variable name, V name. Kaya wala siyang na-display. So again, let's try to run the program 2024-3. Ayun na, no? Meron na siya. Ngayon, humihingi siya ng bagong entry. Andun yung cursor natin. No? So, Rima. Papalitan natin ngayon to. Anong pangalan ilalagay natin? Ano ba pangalan nito ni Sorima? Jason. So, kunyari, Jason. No? Jason. Middle name niya, sabihin natin, Nan. Address niya from Cavite, no? Yan. So, course niya, lagyan natin ng course ACT. Contact number, tututututututut. Okay. Enter. Okay na. Edit another. Yes. Try natin i-entry si Surima. 2024-3. So, ayun na. Hindi, hindi na bago. Bakit? Kasi, kaya hindi yan na bago. Dapat na bago na yan eh. Hindi pa natin nire-replace yung laman ng database. Ito oh. Kaya tatandaan nyo kapag data revision kayo, no? Edit, huwag kayong mag-implement ng use bago mag-replace. Bakit? Kasi yung pointer niyan, babalik yan dun sa record number 1. Mawawala yung pointer ng record niya kay Surima.
So kung sino yung nandun sa record number 1, yun yung mapapalitan ng bagong entry. Kaya dapat walang use. Okay? Wala rin dapat append blank. Bakit? Kasi pag nilagyan niya ng append blank yan, marireplace yan sa blankong space. So, ang mangyayari, pag tingin mo sa database mo, dalawa na si Sorima. Yung original, tsaka yung inedit mo. Magiging dalawa yon. Kaya wala kayong append blank. Next, dito. So, ito pwede. Replace. Tanggalin ko ito. Kasi ibibigay ko ngayong bago kong entry. No? Pero, hindi kasama yung student number. Bakit? Kasi existing na siya. So, yung student number ang primary key natin para makapag-edit tayo. So, hindi mo na yan dapat pinapalitan, no? So, burahin natin yung student number. So, magre-replace lang tayo ng entry magmula sa last name hanggang sa contact number. Okay? So, Control W. Try nating i-run. 2024-3 si Sorima, hindi pa na-edit, no? Kasi naka-remarks yung replace natin. So, palitan na natin. Sabihin natin, Jason. So, ang middle name niya, ano bang middle name nito? Byrne. Yan. Jason Byrne. Kanyari, yung kanyang middle name, no? Taga Pasay siya. Pasay City. Okay? Tapos, ang course niya, ACT. Contact number, tutututututut. Enter. Edit another? No. Yes, sabihin natin. So, pag tinry kong i-edit si 2024-3, ayun na, nabago na. Yun na yung data niya. Na-edit ko na yung data niya. So, edit another? No. So, kung titignan niya sa database yan, ayun, napalitan na, ito na. Na-edit na. So, meaning, tumatakbo yung natin, edit program. Yung ePro. So, tapos na yung ePro. Question? Any question? Wala. People at the back? Wala daw, sabi ni Angelica, no? So, next. So, meron tayong edit ng profile. Paano kung gusto ko lang makita yung profile? Pwede kong gamitin yung edit profile. Kaso ang tendency niyan, pag ginamit ko yung edit profile, baka mapalitan yung laman. No? Eh, ang gusto ko lang patingin nga ng profile ni ganitong student number. Dapat, i-display nyo lang yung profile. Hindi nyo ipapa-edit. Okay? So, paano gagawin natin dun? So, pwede kang kopyahin yung epro.prg into another file name. Kasi magkamukha lang sila. Kaya mabilis yan eh. Pag nagawa niyo yung data entry, mabilis na ibang programming. So, gagawa tayo ng display program na ang flow niyan is hihingi siya ng student number, i-display niya yung profile. Hindi mo pwedeng baguhin. No? Kung gusto mong baguhin, ang iraran mo, yung ePro, yung edit profile. So, kokopyahin ko lang yung ePro program. Again, copy. Anyari. So, paanong command? Copy. Copy Copy file. Anong file name? Si epro.prg into another file name 2. So, ang command is copy file, yung file name mo, kasama yung extension 2, yung bagong file name mo. Okay? Yun ang structure ng command. So, kaya meron akong copy file epro.prg, kukopyahin ko yung laman ng epro.prg to another file name. Sabihin natin vpro, dpro, pwede, no? Display profile o kaya view profile. So, dpro na lang. dpro.prg. Enter.
So, meron na naman tayong another PRG. So, meron na naman tayong another PRG, directory asterisk.prg. Ilan na program natin? 6 na agad, no? So, si dpro, edit natin. Nodicom dpro. The same yung kanyang screen, pero iba yung kanyang title. So, ang title nito, instead of edit, ano ba maganda? View, display. No? Sabihin natin, display student profile. Same layout, hihingi rin ako ng, ano, hihingi rin ako ng student number. Ayun. Pagkahingi ko ng student number, hahanapin ko yung student number na yon. Pag nakita ko, no, pwede kong ilipat sa variable or hindi. Optional na itong part na ito. Pero kung nailipat na natin sa variable, ang gagawin ko na lang dyan is, i-display ko na lang yung variable. So, instead of get, gagawin ko lang dyan, say. So, lahat ng get, papalitan ko ng say. Kung ano yung laman ng variable na yan. Say. Okay? Palitan ko ng say. Tapos, pag napalitan ko na ng say, hindi ako magre-replace. Kasi dinidisplay ko lang, no? Kaya hindi dapat akong magbago ng content ng database. So, niremarks ko siya. Pero ito, kailangan ko to. Sabihin natin tong display another. Okay? Display another. Control W. Tapos na. So, try nating i-run. Anong pangalan ng PRG na yan? Anong pangalan ng PRG na yan? dpro, sir. dpro. Okay, good. So, i-run natin, do dpro. Yan. So, hingi ako ng student number, 2024-3. Enter. So, na-display ko. Na? Yung record ni Surima. Ba't nandun yung cursor ko? Tapos, enter. Display another. Ba't nandun yung cursor natin kanina? No. Balikan natin, baka meron tayong hindi natanggal na read. Pag gano'n may cursor na hindi nyo naman inaasahan, may sumobra kayong read. So, get, display, ayun, ito. Hindi nyo kailangan mag-read. Alisin nyo yan. Ayun, no? So, pwede nating i-highlight yung display ng data. Lalagyan ako set color to GR. GR plus. No? Tapos, pag na-display na lahat, maglalagay ako rito ng another set color to para bumalik sa default. Control W. I-run again. Do dpro. Enter. 2024-3. Enter. Ayun na. No? Kita nyo na yung record ni Sorima. Yung data. Napapalitan ba? Hindi. Okay? Hindi siya napapalitan. Ang tanging gagawin mo lang dyan is sagutin tong question na to. Display another. So, pag nag-yes ka, let's say yes. Now, why? Sabihin natin, 2023-4. Wala. Wala tayong ganun student number. Yes. 2020, 2023-3. Meron. Ito. Si SAD, no? Si SAD, ASD, ASD, ASD. So, na-display ko na yung record. So, try natin kung gagana, ano? 2023-3. Display another? No. Try kong i-edit si 2023-3. Anong PRG yun? ePro. dpro. Okay, so do ePro. Yan. 2023 ba yan?
3-3. Ayan. Palitan natin to. Ipangalan natin kay ano ito to. Kay Miss La Rosa, no? La Rosa. La Rosa. Tapos, Catherine. Catherine. Ang kanyang middle initial, Diones. Yan, no? Taga-Pasay siya. So, yan lang muna lagay natin. Edit another. No. Try kong i-display. So, do dpro 2023-4 o -3. Enter. Ayun. So, gumalaw yung kanyang data. Ito na saya. Okay? Display another? No. So, how many programs do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, anong kulang? Ano pang walang sample? Delete. Delete, sir. Paano mag-delete ng, let's say sa profile tayo. Paano tayo magdi-delete ng profile? Magbabrowse ako ha. Gusto kong i-delete kunyari si ano. Ito. Si 23023. Paano kayo i-delete yan? So, wala tayong sample program ng delete, pero madali lang gumawa nun. Kapag nagawa mo ng data entry, no? So, gagawin ko, ang magiging flow ng program ko is parang yung flow ng display. So, i-do dpro natin. Ano yan? 20, ay 2, kalimutan ko. 23030. Browse ka tayo. Hindi nyo tinandaan eh. Gusto kong i-delete si, asan na? Ito, 23023. Okay? So, 23023. Gusto ko siyang i-delete. So, pag nag-dpro ka, 23023, yun. Gusto kong i-delete yan, no? So, pero dito hindi siya madi-delete kasi display lang to eh. Ang gagawin mo lang dyan, mag-display ng mag-display. So, pwede kong gamitin tong format na ito. Pwede kong kopyahin yan using the same format. So, gagawin ko lang, ano yan? Copy, file, diba? Anong program kakopyahin natin? dpro.prg into another file name. So, sabihin natin delete. Nako, hindi na pwedeng mag-delpro na lang. Delpro. Delpro.prg. Enter. So, tapos. No? Meron na tayong another delpro.prg. Yes, Mr. Goma. Ay, sir, yung sa akin kasi, sir, dyan, yung ginawa ko, yung sa... Pwede din bang gamitin yan, sir, yung Del Pro, pero yung pinagkunan, yung kinopy file ko is mula dun sa view list. Parang yung naalala Pwede mo yung rin. code sa view list. Oh, Pwede pwede din rin. gawin yun. Pwede rin yun. Paano, sir? Kung saan mas madali eh. Di ba? Eh, dito sa ginagawa natin, mas madali dito sa ano eh. Okay. Sa Day Pro eh, kasi magkamukha eh, no? So, yun ang kinopya ko, Del Pro. So, ngayon, hindi ko pwedeng gamitin yung Del Pro as is. Kailangan natin i-edit yan. Gagawin natin yan, yung magdi-delete siya. Kasi yung Del Pro, ang laman yan, D Pro. O, Modicom Del Pro. So, saan tayo magbabago? Lahat yan pare-pareho, no? Dito to yung magbabago. Dito, sa baba. Yan. Okay? Instead of display another, gagawin niya is, delete. Delete. Sabihin natin, delete this profile. Yun. Delete this profile. Yes or no. Pag yes, magdi-delete siya, no? Pero kung titignan nyo, itong yes natin dito, hindi man siya nagdi-delete. Nagki-clear lang siya tsaka naglo-loop. So, papatayin na natin yung main loop.
Bakit ko tinatanggal yung main loop kapag delete program? Baka matuwa, mag-delete ng mag-delete. Okay? So, ang flow ng program ng delete na gawa ko, hingi siya ng student number, i-display niya, magtatanong siya kung magdi-delete. Pag nag-delete, i-delete niya, tapos i-close niya. Hindi ako naglalagay ng loop, no? Baka mag-delete ng mag-delete. Okay? So, basically, dapat walang delete. Pero, kailangan natin gawin para ma-demo sa inyo. So, dito, hindi ako maglo-loop. No? Bago ako mag-clear ng screen, so inalis ko na yung loop, ha? O, ilagay ko yung loop. Pero i-remarks ko. Para pag ni-review nyo yung ating mga chord, meron kayong idea. No? So, dito, bago ako mag-clear ng screen, actually, after clearing or before clearing, kahit saan nyo ilagay pwede. Dito ko i-insert yung command ng delete. Dine, no? Paano kayo i-delete? So, simple lang, mag-implement ka ng delete, tapos ng delete, PACK, tapos clear. Tapos na. Delete pack. Dalawa lang din siningit ko. Tapos na. Yung aking delete program. So, try natin. Control W. So, kung titignan natin, nandoon si 23023. Ngayon, mag-i-implement ako ng delete. So, do del pro. 23023. Yan. Pag nag-yes ako dyan, tignan yung question, iba na, no? Delete this profile. Dapat kulay red yan para magandang tignan. So, pag nag-yes ako dyan, red na nagbi-blink, no? So, pag nag-yes ako dyan, madi-delete niya ito. Itong buong profile na ito. Pag nag-no ako dyan, wala lang, ano? Lalaktawan niya lang. So, mag-no muna tayo. Nung nag-no ako, nag-exit. Hindi siya nagtanong ng delete another, no? So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ako naglalagay ng delete another kasi baka mag-delete ng mag-delete. So, ulitin natin. 23023. This time, mag-yes ako. Pag nag-yes ako, ba't bumalik doon? Sa taas. Okay? So, enter lang natin. Delete another, no. So, may problema yung loop nyo. Sa yes. So, balikan natin. Modicom, bakit siya bumalik sa taas? Kasi, di ba bumalik ulit? Although hindi na natin pinaloop, in-exit ko na rito eh. Dito, hindi ko siya pinaloop. Pinaklear ko lang, no? So, bakit bumalik? So, try nating lagyan ng exit. Another solution. Etong exit na to, ito, pag nag-clear siya, mag-exit siya, mag-exit sa ilalim ng end if. Okay? Try natin kung mauulit, ha? Control W. Mag-browse tayo. Nawala na eh. Nawala na yung C230. Nawala na, no? So, try natin i-delete si 137. Do del pro. 137. Ayun. Delete. Pag nag-yes, dapat exit. Ayun, no? Nag-exit siya. Hindi siya nag-loop ulit pataas. So, ano lang nilagay ko? Nilagyan ko lang ng exit dito. Ito ba yan? Ay, mali. Del Pro pala, no? Modicom Del Pro. Nilagyan ko lang siya ng exit. Saan? Dito, no? Dito. Para hindi na siya mag-loop. Or, pwede yung alisin tong endo. Eto, alisin yung dual through sa taas. Pwede rin yon. Kahit anong trip nyo, kung gusto nyo. Pero kung meron kang loop, in between, kunyari banda rito, meron kang if-else loop, huwag nyong alisin yung endo rito, tsaka yung dual through sa taas. Kasi hindi maglo-loop yun. Okay? So dito, ang ginawa ko lang,
Pina-exit ko siya sa if. So, dito siya bumunta sa baba ng end if. And then, na-encounter niya yung endo line. So, nung na-encounter yung endo line, exit na siya. Kaya nag-clear na. Pero, nawala na si 137. Pag binrowse niyo yan, wala na si 137. Si 136 na lang naiwan. Okay? So, yun yung delete program. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, nakapito tayo. Ano pa kulang? Ano pang pwede nyong gamitin? So, meron tayong bagong profile and pro, edit ng profile, display ng profile, delete ng profile, enroll ng student, change ng student schedule, list ng student na naka-enroll sa particular section or list ng student na naka-enroll. So, try natin gumawa ng list ng student na nag-register. Okay? Umuwi na si Herodias. No? Iniwan tayo. Okay. So, last na to. No? Gawa tayo ng another PRG na ang concept or na ang, ang purpose is to display the list of student. No? Na nandoon sa profile. Kasi itong stud list na ito, yun yung list of student na currently enrolled. Okay? Ay gusto natin makita lahat ng student, nag-enroll o hindi. So, saan tayo magbabase? Anong database? Anong database tayo magbabase? Mga kapatid, magbabase tayo sa SPRO-DVF. Lahat ng laman yan, i-display natin. Regardless kung nag-enroll o hindi. So, dapat ma-display lahat yan. No? Makita natin lahat. Yung student number, last name, F name, M name, contact number. Sabay-sabay. Pag ganyan, huwag kayong mag-present o gagawa ng program na i-insert nyo lang yung command na browse. Ito, maganda to. Madali lang to. No? Kaso nga lang, hindi pwede yan. Create kayo ng another procedure para dyan. Okay? Question? So, paano natin gagawin? Brand new program? O pwede ba tayong mangopya ng format? Try natin studlist.prg. No? Modicom studlist. So, ang itsura nito, student listing. Pwede ito. No? Kaso nga lang, magpapalit tayo ng hindi na gawa tayo ng bago para ma-refresh kayo. So, paano gumawa? Modicom. Modicom ano? Anong magandang pangalan? Stud list. Meron na tayong stud list. Anong magandang ipangalan sa program na yon? Sabihin natin Modicom GS list. Ayan. General list, no? General student list. GS list. Yun. So, again, yung ating mga header, set talk off, set ano pa yan? Set echo off. Meron pa, set status bar off, set stat off. Ano pa? Pwede bang mag-set century? Sige, paglalagay nyo, anong naisip nyo, no? Ayun. Gawa tayo ng box at 11, 11, 2, 22, 79. Double. Save natin, Control W. Control W. I-run natin, do GS list. Bakit ganon? Typo error ako sa double. DOU.
Kulang ng isang letter. Up to 4 letter lang, no? Tatlo lang to. DOUV. As in double. Control W, i-run. Ayun, may box na ako. Lalagyan ko ng title, yung ating screen. So, at 2. Sabi natin, at 2.5 o 2.4. Sige, 2.3. Say, ano to? Student Student General Listings. Yan. Gawin natin ganyan, no? Tapos, lagawala ko ng isang line pa under Student General Listing. So, at row 3, colon 2, 2, row 3, colon 78, double. So, ito, 79, yung malaking box. Didikit ko yung maliit na line, no? Sa colon ng malaking box. Kaya 78 yun. Pareho yung row, so mapoproject ko dyan line. So therefore, pag pinareho mo yung colon, ang mapoproject mo, line also, patayo. Pero ito, line na to nakahiga, no? So pag niran natin, ayun, naputol. Bakit naputol? Kasi row 3, ginamit ko colon 1. Si colon 1, nandun yun sa main box mo. Ay ginamit mo ulit, kaya naputol. Dapat dikit lang, no? Yun, 2. So, pag nira natin, ayan na. So, maganda na yung itsura niya. Problema nyo lang, igitna ito, no? So, kaya nyo na yan. May mga samples tayo dyan. Pero kung ayaw nyo igitna yan para mabalanse, maglagay pa kayo rito. Kung anong gusto nyo ilagay dyan. Kunyari, version 1.0, gano'n. So on and so forth. Para yung screen nyo, pag tinignan natin, balanse, no? Hindi mas mabigat. Kasi ito, kung titignan mo to, mabigat to, kabilang side na to, may laman. Ito, wala. So, lagyan nyo dito ng schema maliit lang. Kanyari, version 1.0, yun, no? Next, ano pa? Kailan ba natin humingi ng student number dito? Hindi na, di ba? Di-display lang naman natin, eh. No? Tama? So, gagawa tayo ng header. Headings. Gagawa tayo ng headings. So, pag may headings, merong row colon. So, at row, let's say 3, row 4, colon 3, say, ano ba pa di-display natin? Student number, student, student, number, number. Ano pa? At row 4, the same row, pero colon, let's say 15, ano pa ipapadisplay natin? L name, a name, so name. Yan. Yun lang, student number lang tsaka name. Sa dulo pa-display natin yung At 4, let's say 35, say natin yung kanyang course. Okay? So, Control W. Ayun. Dumikit, no? So, usog natin si name. Lagay natin to sa 30. At ito, lagay natin sa 50. Control W. Yun. So, dito, madi-display yung student number, yung pangalan, tsaka yung course. Okay, sa ilalim. No? So, ito yun. Lagay ako ng another line para ma-separate yung at row 5, colon 2, 2, row, row 5 pa rin, colon 78. Hindi ko na siya ido-double. Okay? Tapos, para magandang tignan, gawin natin kulay green.
magmula dito, set color to GR o G plus para maging high green. And then, balik natin yung default color. Set color to. Parang affected lang is magmula sa word na student number hanggang course. Control W, run. Set color. Anong mali dyan? Sige nga. Anong mali dyan sa anong yan? Sa line na to, anong mali? Mali spelling, sir. Mali spelling nung set. Naging seat na. Cancel. So, buksan natin yung program. Hanapin natin siya. Ito siya. So, Control W, run. Ayun na. So, medyo maganda na siya. Ngayon, paano natin nga i-display? Ano ba siya? Alphabetical order or ano? As is. Kasi kung titignan nyo, use S Pro, browse. Hindi alphabetical order to eh. Diba? Pwede mong i-display yan in alphabetical, sorry alphabetical order. Na? Pwede. Okay. So, paano natin gagawin yun? Mag-i-implement tayo ng, tandaan nyo, yung index. So, i-open muna natin yung database kung saan natin kukunin. So, use SPro. Tapos, mag-i-implement ako ng index. Index on, paano structure nun? Index on field to variable. Tama? So, anong field name ang i-alphabetize natin? L name to, anong variable? Any variable will do, no? Pangalan natin kay ano to? Kay Andy. Yan. O kaya A. O kaya, basta any variable. So, kay A na lang. So, in-index ko na. Nag-implement ka ng index para hindi mag-error, magtanong kung i-overwrite. Dapat dito meron kang set safety off. Yan. Kasi 'di ba na-encounter natin dati yung overwrite, para hindi siya magtatanong, lalagyan mo siya ng set safety off. Kasi tuwing iraran mo yan, mag-i-index yan, lagi magtatanong yan kung i-overwrite niya yung index A. So naka-index na siya. Ngayon, at row 5, row 6, column, let's say, column 3, no? Isesay ko yung alin, yung student number. Anong field name nun? Pansinin nyo, hindi tayo nag-declare ng variable kasi wala naman tayong babaguhin. I-display lang natin, no? So, display natin yung structure natin. SP is true. Stud, no? L name, F name, M name. At saka course. Yun lang kailangan natin. Stud, no? L name, F name, M name, at saka course. Okay? So, dito, ipapasay ko yung stud, no? At row 6, column 3. The same row, which is 6, column 30, ipapasay ko yung, ano isasay ko dyan? L name. No? Ang problem, buo ang isasay natin. So, hindi ko pwedeng ilagay ng L name lang dyan. Hindi naman ako pwedeng malalagay ng isa pang variable dyan. Okay? O, try natin. L name plus string, yung comma, no? Plus, ano pa? F name plus string space string plus V. Ano yan? M name. Ayun. So, ito, di-display niya sa 630 yung laman ng L name, no? Plus yung string na comma, plus yung laman ng F name,
plus yung string na space, plus yung laman ng mname. So, at 6, the same colon, but this time, anong row to? Row 50, isisay niya yung course. Yun lang naman gusto nating makita. Control W. Run. Nawala na. Run, no? Do GS list. Ayun, na-display na. Na-display si 2024-7 Ablaw. Merong mahabang space doon kasi Ablaw, yung ating yung width ng ating last name is 15, kaya hanggang doon siya, plus ito, yung QUE 1, 2, 3, 4, another is 15, kaya QUE, nawala yung course. So, ibig sabihin, tama ito. Pwede natin gamitin ito, no? Kaso nga lang, hindi natin makokontrol. Pwede ba natin kontrolin? Pwede. So, say, trim, no? Ano iti-trim ko? Yung nasa left, nasa right. Ginamit na natin to. L-trim, L-trim, R-trim. Ibig sabihin ng R-trim again is tatanggalin ko yung lahat ng extra spaces na nasa kaliwa ng laman ng L-name. Ay, nasa kanan. Pag nalinis ko na yon, tsaka ko iduduktong yung kama. So, yung F-name, lilinisin ko rin yan. Lahat ng spaces na sa right, tatanggalin ko. So, another R-trim. Nara sa F-name, no? Function R-trim. At ito is another R-trim. Para sa name. Okay? So, try again. Try. Control W, do. Ayan. So, dumikit na siya, no? Name, Ablaw, Kwekwe. Anong course niya? 124. 124 daw talaga. I-browse nga natin. 2024-7. Hindi kita yung course. Contact number lang. Paano nyo makikita yung course? Kung gusto nyong makita yung data niya, pwedeng mag-append ka dyan. Hanapin mo si 127. Ganyan po. Ayan, makikita mo yung data niya. O kaya, browse ka, di ba? Dalhin mo dito sa taas. Asa na si 127? Ito, no? Ito ba yon? So, kunyari, si 127 yan. Nandiyan ako sa record number 12. Hindi ko kita yung iba eh. So, pwede kong gamitin yung append or yung edit. Pwede rin yung edit. Kita ko siya. So, walang course. Okay? So, pag niran natin yung program natin, do GS list. 2024-7, hindi natin kita yung course. So, gusto nyo makita yung course, try nyo yung edit din. Ayan o, ang course na 124 eh. Paano ko papalitan yan? Iraran ko yung program ko. Anong program? 2024-7. Anong program yun? Mga kapatid, anong program yun? ePro. No? So, do ePro. Ayan. So, 2024-7. Ayun, no, 124 yung course ni. So, pwede ko i-edit dyan. Gawin kong ACT to. ACT. Yan. Control. O, tapos nyan, edit another. No. So, i-run natin yung GS list. Do GS list. Ayun na. Naging ACT na siya. Ang question, bakit isa lang? General listings yan. Dapat lahat yan. Bakit si 2024-7 lang? Isa lang na display niya. Yung unang-unang record sa index, which is Ablaw. Letter A, eh. Paano yung pangalawa? Pangatlo, pang-apat? No. Paano yun? Modicum natin.
Paano natin di-display pangalawa, pangatlo, pang-apat? So dito, mag-i-implement tayo ng ano. Tandaan niyo yung do while, not, EOF. Ginamit na natin to ah. Tapos dito, meron kang and do. Do while not end of file. Gagawin yan ng gagawin yan. Pero bago ka mag-end do, ang gagawin mo dyan, mag-i-skip ka. No? Para yung pointer bumaba. Hanggang sa yung pointer makarating doon sa huling-huling file, which is your end of file, mag-i-stop siya. So, pwede na kaya to? So, i-run natin. Control W. Do GS list. Ayun. Sinong na-display lang? Si Surima. Bakit? Siya yung last file doon sa list. Letter S siya, oh, napalitan niya si Ablao. Nasa na si Ablao and the others? Nawala o na-display? Natakpan siya. Natakpan, no? So, pwede natin gamitin yung ginawa natin before. Kasi kaya natakpan yan dahil yung record pinadisplay nyo sa the same row. Ito, the same row and the same column. Dapat bababa yon, no? Sa baba nung previous row. So, ang technique dyan, yung row 6 na yan, ginagawang variable yan. So, saan ako magdi-declare ng variable? Sa taas, dito. Declare tayo ng R is equal to initial 6. Dito, this will become R, tsaka R. So, parang ibig sabihin, row 6. Yung R mo is 6. So, row 6 colon 3. Mag-i-skip siya, no? Pero, bago siya mag-loop again, after ng skip, anong gagawin ko? Yung R, i-increment ko, will be R plus 1. So, kung 6 yan, sa point na to, 6 siya, pagbaba rito, magiging 7 siya. So, mag-i-skip ako, hindi pa end of file, babalik yan dito. Yung R mo dito will become 7. So, sa baba siya, no? Tapos magiging 6, magiging 8, 9, 10, so on and so forth, hanggang hindi niya nare-reach yung end of file. Mag-i-increment na mag-i-increment yan. Kaya kung iraran natin yan, ayun, na-display lahat. Kaso ang next problem is, sumobra ka. Ito, yung tatlo. Sinobra niya yung tatlo. So, anong gagawin niya ngayon? Implement tayo ng press any key to next page. Tandaan niyo yung paano ginawa? Nandun yun sa previous lecture, no? So, implement tayo ng press any key to next page. So, paano natin malalaman kung next page na? Kasi, dito, ang ating last line, yung box natin is 22. So, dapat yung row mo hindi mag-exceed ng 22. From 6 hanggang 21, pwede, no? Or 20. So, anong prepare nyo? Anong prepare nyo, mga kapatid? Hello? Hanggang row 20 lang tayo. Kasi 22 yan yung line eh. No? Pwedeng hanggang row 20 lang. So, saan ko isisingit yun? Dito, sa R is equal to R plus 1. So, dyan ko ngayon siya isisingit bago siya mag-skip. Pag nag-implement ako ng R is equal to R plus 1, check natin if our R is, equal to, hindi 22. Kasi kung 22, yung line doon, i-overwrite niya yon. So, dapat 21 pababa. So, sabihin natin 20. If R is, anong tawag dyan? Equal to 20, anong gagawin niya? So, at 21, at 21.5, say, magpa-prompt siya, no? Sabihin natin, press any key to next page. Ayan.
dot, no? Ganyan, paek-ek na lang yan, no? Okay. And then, maglagay ako ng dummy read para mag-post. Gagawin ko, i-emphasize ko to. So, set color to R. Plus, and then asterisk para mag-blink. Tapos dito, babalik ko. Set color to. Okay. Ngayon, pag-press ko ng pag-press ko ng press any key. So, anong next? Anong next? Nag-press any key to next page. Read. So, i-clear ko yung dating laman from row 6. No? Tama? Kasi na-reach ko na yung 20 na row. Magki-clear ako from row 6. So, anong sabi doon? Ano yung ginawa ko? At row 6. Colon 3. Ito, colon 3. Clear. Di ba yon? Clear 2. Ganyan. Tama ba? Hanggang row 21. Ito yon. Kiklear ko yon. 21. Colon 77. So, yan. No? Tapos, ibabalik ko yung row ko from its original value. So, R will be equal to 6 again. So, ang nangyari dito, pag na-reach ko yung 20, mag-display siya ng press any key to next page. Pagka-press na ng any key to next page in red, no, i-clear ko yung screen ko. Yung buong screen. Pero hindi kasama yung title ng screen. Kaya, at 6.3 clear to 21.77. Tapos ibabalik ko yung row ko into its original value which is 6. Para pag-skip niyan at pagbalik niyan dun sa taas, dito sa do while na to, do while true, ang carry niyang value ng R is 6. So, dun ulit siya sa ibabaw ma-display. So, else, wala lang, no? Wala siyang gagawin. Tapos, and if. Okay? Else, wala. Tapos, and if, skip. Okay na? Check. Control W. Do. Ayan. Okay? Press any key to next page. Pag in-enter ko yan, dapat makiklear tong area na ito. Bago yung susunod kay Jonas, madi-display dito sa row 6. Okay? Ayun. So, na-clear. Tapos, ang kasunod ng Jonas is Lampa, Lasora, so on and so forth. Hindi na siya nag-press any key to next page kasi ito na yung next, pinaka-last page. Pero kung meron pang susunod na next page yan, press any key ka ulit to next page. Okay? So, that's it, no, for today. Okay, so nakailang PRG tayo? Ang dami. So, next meeting, ang gagawin natin dyan, i-impake natin, no? Pagsasama-samahin natin yan into another main program para yung main na lang ang i-call nyo. At lahat yan, ma-access. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na file. Mga sub-program to eh. Gagawa tayo ng main program to access these sub-programs under one main program. Okay? So, question? Ay, sir, ano, sir? Paano mag-rename ng file pala, sir? Paano mag-rename ng file? So, madali lang yun, no? Gagawin mo lang, kunyari, sino gusto mong i-rename dyan? Si ePro? Sige po. Sige, So, sir. Ipro. rename. Rename file. Tapos, epro.prg 2. Plus yung, ano yung magiging pangalan ng file name niya. Ah, okay, sir. Thank you, thank you.
Hindi ko natutuloy kasi mapapalitan yung file name ko. O kaya, punta ka sa window, no? Buksan mo yung folder mo, hanapin mo yung file na ito. Itong file na ito, i-rename mo using window. Huwag mo lang kalilimutan yung .prg. Pwede rin doon, no? Sa DBase pwede rin. Diretso. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, so, stop na muna natin ang ating lecture for today.